Well, mga kapopong, kumusta? Well, bago natin pag-usapan itong bigla ang pagsulpot ng isang submarine sa isang bangka na nangingisda, ay mayroon muna akong trivia sa inyo, ha? Alam niyo ba ang isa sa mga nag-trending sa China last year patungkol doon sa military nila o sa mismong Chinese People's Liberation Army o itong PLA ng China? Well, actually, bago kasi maganap yung founding anniversary ng kanilang PLA dun o nitong army nila, ay actually ang mismong social media page ng PLA nag-post sila mismo dun ng isang post na pati ikaw posibleng magimbal talaga. At alam mo ba kung ano ang ipinost ng PLA? Well, ito lang naman walang iba kundi ang mga katagang preparing for war, na itong post naman na ito ay nakakuha ng more than 300,000 thumbs up na galing mismo sa mga mamamayan ng China. Well, isang indikasyon nga ito na marami talagang mga Chinese ang suportado ang pinaggagawa o gagawin ng kanilang military o ng kanilang army doon. Na gaya nga ng sinabi ko sa inyo doon sa last video na aking ginawa, na sabihin man nating palpak ang ilan sa mga tinesting na armas ng China noon, pero still, this is a kind of preparation ng China kung ano man ang binabalak nila sa hinaharap. So, posible ba na isa ito sa mga reasons sa kung bakit nag-post ang PLA ng China ng preparing for war? Well, medyo nakakatakot, di ba? So, kaya't doon sa sinabi ni Senator De La Rosa noong isang araw na kailangan na talaga ng Pilipinas na magkaroon ng mas malaking budget para sa ating defense dito sa Pilipinas, ay paniguradong pati ikaw sasang-ayon rin doon sa idea ni Senator De La Rosa, which is tama nga naman na kailangan rin natin ng mas malakas na water cannon para sa ating mga Coast Guard dito sa Pilipinas, para kapag ang China umulit sa pagtira ng tubig sa ating Coast Guard, ay bawian na rin ito ng water cannon ng Pilipinas. Well, kumbaga tubig sa tubig. Na tama rin itong sinabi ni dating Senator Orly Mercado, na sinabi niya na ang kulang kasi sa Pilipinas hindi nagpapakita ang Pilipinas na kakasa tayo sa mga bullying na ginagawa ng China. Or in short lagi na lang binubuli ang Pilipinas, pero still hindi naman tayo nagpapakita na kakasa tayo doon sa mga ginagawa nila. Actually, buti pa nga itong India na mismong military nila ang sumasalubong sa military ng China doon sa kanilang border, at hindi nagpapatalo itong military ng India kahit magkasagupa man sila ng grupo ng China doon. Actually, ilang beses na yan nangyari sa India, pero ang kagandahan naman dyan ipinapakita ng India na hindi sila aatras sa ginagawang bullying ng China. Actually, wala naman talagang problema sa diplomasya o pag-uusap ng dalawang bansang nagkakagirian. Pero ang problema kasi sa gobyerno ng China ngayon, na sabihin man nating signatories sila o pumirma sila ng kasunduan kasama ang ilang bansa dito sa Asia, pero still, nagko-comply ba sila doon sa mga kasunduan na kanilang pinirmahan? Na halos hindi nga nila kinikilala ang ilang international law, diba? Na para sa kanila, na kung ano ang alam nilang sa China, na kahit hindi naman talaga sa kanila, pero still ipaglalaban pa rin nila ito, na kahit in reality naman wala naman talagang basihan ang kanilang mga ipinaglalaban. Na base ulit dito kay dating Senator Orly Mercado, ay binanggit niya na ang problema kasi ng Pilipinas ay matagal na tayong naisahan ng China. Actually, ito kasi yung binabanggit ng China na magtatayo lang daw sila ng mga silungan o pahingahan ng mga mangingisda na mga Chinese na nangingisda doon sa South China Sea. Pero pagkalipas naman ng ilang panahon, ay hindi na ito mga pahingahan ng mga mangingisda, kundi mga permanente ng military bases ito ng China, na ginagamit naman nila sa pagpapalakas at training ground na rin sa mga military equipment na kanilang kinokopya mga dinidevelop pala. Well, tulad nga nitong submarine ng China na lubog-litaw na lang na namataan doon sa Parcel Island sa South China Sea. O ito ba na ginagawa ng China na ito ay pananakot rin sa mga mangingisda ng Vietnam, na malay natin o baka hindi natin alam na baka ilang beses na palang nakapasok ng Pilipinas itong submarine ng China, pero hindi naman ito ma-detect ng Pilipinas. So kaya't dito pa lang sa idea ni Senator De La Rosa na pagpapatay
pagtataas ng budget ng ating army ay posibleng marami talagang mga Pilipino ang mag-agree o pumayag din dyan sa idea na yan. O ito na rin ba talaga ang tamang panahon na magkaroon na rin ng Pilipinas sa mga submarine na mga submarine naman na dapat noon pa nagkaroon ang Pilipinas? O iintayin pa ba natin na makalapit ng husto itong China dito sa Pilipinas bago natin gawin yun? At uulitin ko, maraming mga mamamayan ng China ang tuwang-tuwa pa noong i-post ng kanilang military doon yung mga katagang preparing for war. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano nga ba ang iyong idea o mga paraan na iyong naiisip na dapat gawin ng ating gobyerno upang tumigil na itong China sa ginagawang bullying nila sa Pilipinas? O sang-ayon ka na rin ba na dapat na talagang magkaroon ng submarine ang Pilipinas? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video mo, mag-subscribe ka naman. At ito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!